Welcome back sa akin channel at magandang araw sa inyo. May kumakalat ngayong video na ibinahagi ni Mr. Jay Sonza sa kanyang Facebook page. Ngunit ang nag-post ng video na ito ay nangangalangging Mahal Ko Kim, na kung saan ang video di umano ay kuha sa entrance ng St. Luke's at nagdagsaan daw ang mga kapulisan at PSG. Ang malaking katanungan, sino ang binabantayan ng mga kapulisan at PSG? Panoorin natin ang video. Ayun. So meron niyang video na kumakalat mula sa entrance ng St. Luke's na ibinahagi ni Mr. Jason sa kanyang Facebook page. Ngayon ang video na ito ay nakakalap na ng 6,000 reactions. Ang tanong naman ng mga netizens, anong meron dito? At bakit nagdagsaan ng kapulisan sa entrance ng St. Luke's? At kasabay nga na nag-viral na video na ito, ay marami rin ang post ng mga certified DDS vlogger tulad na lamang nito ni Andrew Olivar. Ang sabi niya, "Congrats President Sara." Na para bang may papalitan si VP Sara, no? Ito naman ang sabi ni Chinito Tisoy, si Tatay Digong lumulusog daw sa ICC. Yung isa, nasa ICU ba? With question mark yun ha. Saklap? Bakit parang mauuna pa sila kay Tatay Digong? Dahil dito ay nagbigay naman ng reaksyon mismo ang certified DDS vlogger na si Madarahog. Hoy mga Marites! Yung mga Marites ha, sabi ni Claire Castro, maganda yung kalagayan ng Pangulo. Kayo talaga, kung ano nung pinagsasabi nyo, may mga pa-stage pa kayo. Akala mo siya hindi nagsabi, no? Akala ko tuloy kanina, flood control. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. Ay buhay. Oh, may reklamo pa kayo? Maayos ang kalagayan. Relax lang kayo, ha? Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sayang ang bayot. Wala lang ako magawa. Huy, huwag kayong masyadong excited. Relax lang kayo. Sabi ni Claire Castro, hindi maglalabas ng medical bulletin dahil hindi naman kailangan. Si BBM ang dapat magsabi kung ano yung nararamdaman niya. Okay. Kasi katawan daw niya yun. Sabi ng isang reporter, hindi naman siya doktor. Si BBM naman daw may katawan. Kayo naman talaga. Masyado kayong excited. Kung ayaw nilang sabihin kung ano ang tunay na kalagayan ng Pangulo, mag-antay kayo. Lalabas din naman yan. Hindi nga lang natin alam kung anong kalalabasan. Kasi pinapahula tayo eh. Oh. O di, maghula-hula lang muna kayo dyan ha. Pero huwag kayo masyadong excited na uubol. Sayang ang bayot. At ito pa mga kasweet, meron akong video na nakita na ibinahagi din ng isang certified DDS na ang title ng video na ito ay "Ready na ba kayo?" patungkol kay VP Sara. Ang video na ito, panoorin natin. Are you ready? Ay, may pa-reveal si VP Sara. Stay tuned. Coming soon, Sara Duterte. Ay, parang gusto ko yun ha. Parang nakakabuhay ng dugo yan, ng loob. At ito nga naman, ayon sa Malacanang ay magfa-file daw sila ng complaint versus
fake news peddlers o mga nagpapakalat ng fake news patungkol daw sa impormasyon patungkol doon sa tunay na kalusugan at kalagayan ni Mr. President. Ayun na nga ang problema. Yung mga kumakalat, tanong lamang yun ng taong bayan. Ano ba talaga ang tunay na health condition ni Mr. President? Ang sabi nga dito ni Adrian Pascual, gaano ba kahirap gumawa ng 3-minute proof of life video and update the nation about the state of national energy emergency? Tanda nyo nga noong nachismis din ang dating Pangulong Duterte na merong mga kumakalat na na-confine daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hospital. Meron pang ang chismis noon na may cancer daw si dating Pangulong Duterte. Pero he would directly say na wala naman talaga siyang sakit. Na sa awa nga ng Diyos, natapos niya ang kanyang termino. Mas malala pa nga yung chismisa noon patungkol kay dating Pangulong Duterte ng mga kakamping. Pero wala naman pinagbantaan si dating Pangulong Duterte, nakakasuhan niya yung mga chismisa na yun patungkol sa kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Pero itong admin na to parang napaka-sensitive at parang napaka-defensive. Ganito na lamang kasi para wala namang paligoy-ligoy pa o wala nang maraming haka-haka pa. Ang taong bayan nga daw ay nagdedemand na maglabas na ng official medical bulletin na galing nga daw sa mga totoong doktor. At hindi daw sa mga mukha daw luka-luka, mukhang lukaret na parang agresibo kapag tuwing nga harap sa mainstream media. Alam niyo na kung sino yon. Isa din sa nang asar itong si Attorney Tracy Cruz Angeles. Nag-post lamang siya dito. Ang sabi niya, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Article 7, Section 12, Philippine Constitution. Dinali tayo ng ating saligang batas, Ito pa ang sabi ng isang certified DDS si Henry Uri. Mr. President, ano ba talaga ang lagay mo? Nasaan ka? Sa panahong ito ng krisis, ang kailangan ng bansa ay isang pangulong malusog ang katawan at matino ang pag-iisip upang maglatag ng mga patakaran na titiyak na maayos ang estado ng bansa sa lahat ng bagay. Nasaan ba talaga si PBBM? Ilabas ninyo at pagsalitain, pero dapat hindi recorded video at hindi throwback pictures. Karapatan ng tao na malaman ang lagay ng Pangulo. Kailangan siyang makita at marinig. Ano ba ang tunay na estado ng kanyang kalusugan? Siya ba'y nakaratay na? O tanong yon, hindi na ba niya kaya ang kanyang katawan dahil may iniindang sakit? Kung malusog, malakas at maayos pa ang pag-iisip ni PBBM, iharap ninyo ito sa isang live press con. Mr. President, ano ba talaga ang lagay mo? Nasaan ka? So yun ang dami talagang nagtatanong ng mga netizens na nasaan daw si Mr. President, ano daw ba talaga ang tunay na kalagayan? Ano ba daw talaga ang tunay na health condition niya? Kung hindi na nga daw kaya, ay ihalili na daw ang pamumuno kay VP Sara. Pero syempre hindi sila papayag noon. Hanggang hindi nga naglalabas ng medical bulletin si Mr. President, ay mananatili pa rin ang katanungan sa kaisipan ng taong bayan. Ano ba talaga ang tunay na kondisyon o health condition ni Mr. President? Ano sa palagay ninyo? Abay, comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.